Evan, ano yung buwis, yung ang balak, balak tapyasin batay sa panukalang yan? Aga dito sa isinusulong na panukalang batas sa batasang pambansa, wag na raw kuhaan ng buwis yung mga kinoconsider na small o micro businesses ng tinatawag na Minimum Corporate Income Tax o MCIT. Nakahain ngayon sa Kamara ang House Bill number 10464 ni Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro. Sa ilalim ng panukala, simula Enero 1, 2027, hindi na saklaw ng 2% Minimum Corporate Income Tax o MCIT ang mga micro at small corporations. Ayon kay Congressman Teodoro, mahalagang suportahan ang maliliit na negosyo dahil sila ang nagbibigay ng trabaho, nagpapalago ng ekonomiya at tumutulong sa pag-unlad ng mga lokal na komunidad sa bansa. Kaya dapat anyang matiyak ng gobyerno na ang mga umiiral na tax policies ay para sa ikauunlad ng mga ito at hindi karagdagang pasanin para sa mga namumuhunan. Sa ilalim ng kasalukuyang National Internal Revenue Code, ipinapataw ang 2% MCIT batay sa gross corporate income ng mga korporasyon upang makatulong sa pagpupondo ng mga serbisyong pampubliko ng pamahalaan. Ngunit diit ng mambabatas, nagiging dagdag na pasanin ito lalo na sa mga negosyong mababa pa ang kita o patuloy na bumabangon mula sa mga hamong pang-ekonomiya. Layunin ng panukala na mabigyan ng fiscal relief ang maliliit na korporasyon upang magamit ang kanilang kita sa pagpapalawak ng negosyo, pagpapataas ng produktibidad at pagpapanatili ng trabaho maging pagpapalakas ng kanilang kakayahang makipagkumpetensya sa merkado. Aga umaasa naman si Representative Teodoro na maiisaalang-alang at agad na maiipasa itong kanyang panukalang batas. Alinsunod pa rin ito sa economic directives ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong kanyang nakaraang State of the Nation Address o SONA. Yan muna ang update mula rito sa Batasang Pambansa. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez.